Ito ang dapat mabago sa ating gobyerno, lalong-lalo na dyan sa OWA. Dahil kung si Embornal Girl nga ay nakakuha ng instant 80k agad-agad, nung nakita ng DSWD ang picture niya na nasa Embornal, pero itong isang kababayan nating OFW na umuwi sa Pilipinas para sa kanyang medical na pangangailangan, at nung lumapit siya sa OWA para mag-apply ng Balik Pinas, Balik Hanap Buhay, na isa sa mga benepisyo ng mga umuuwing OFW, ay 6 na buwan pa ang inabot ng proseso at hindi na naabot ang buhay ng kawawang OFW. At kung hindi pa nagpamilya-pamilya, ay hindi pa ito maa-aksyonan. Huli man at pumanaw man si kabayan ay may matatanggap ang kanyang pamilyang naiwan na 120,000 pesos para sa kanyang benepisyo as insurance at 15,000 pesos naman para sa livelihood program at scholarship naman hanggang magkolehiyo para sa kanyang panganay na anak. Humingi ng saklolo sa gobyerno ang isang OFW para sa iniinda niyang karamdaman. Pero ang inasam na tulong mula po sa OWA, hindi na inabutan ng OFW na binawian na ng buhay. Dumulog po sa inyong Kapuso Action Man ang kanyang mga kaanak sa pag-asang makukuha ang benepisyong hindi natamasa. 5 taong naging overseas Filipino worker ang 42 anyos na si Jeveline. Nagbalik bansa siya noong Disyembre 2023 dahil sa nakatakdasan ng operasyon sa matres. Para makatulong sa gastusin, nag-apply siya sa programa na Balik Pinas, Balik Hanap Buhay ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ang problema, hindi na inabutan ni Jeveline ng tulong dahil Enero 2025 na. Dumating ang checking nagkakahalagang 20,000 piso. 4 na buwan makarang pumanaw ni Jeveline. Yung result po sa kanya is ovarian cyst cancer, stage 4. Nung pumunta kami ng bangko, hindi na po ma-release kasi nakapangalan sa ate ko. Bagaman dismayado dahil hindi na inabutan ni Jeveline ang benepisyong dapat ay natanggap niya noong buhay pa, umaasa ang pamilya na matulungan pa ng OWA ang naulilang anak ng OFW. Nawala na po ako ng pag-asa na makuha ko kasi wala naman sila sinabi ko ano yung gagawin. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa OWA Region 6. It's unfortunate na while her benefit was being processed, si OFW Adok ay nag-pass away. What transpired from our point of view is that we were processing the documents as a going concern. We were not informed na namatay pala siya. Nagkaroon daw ng miscommunication kaya hindi na ibigay ang cheque sa OFW sa loob ng itinakdang 6 na buwan. We were trying to get in touch with them. Hindi naman sila nakakapag-reply sa amin. Ang contact info na hawak namin ay contact info ni OFW Ado. So nung namatay siya, wala nang sumagot. I gave instruction na mag-visit ka agad sa family, and that was only when we found out na ang kausap ng family pala ay yung province. Sa ngayon ay na-issue na ng bagong cheque ang pamilya at makakatanggap din sila ng iba pang benepisyo mula sa OWA. Once ma-process namin yung death and burial niya, that's 120,000. And meron pa siyang sinasabi natin education and livelihood assistance program, which is another one-time 15,000 plus scholarship sa eldest niya na anak. Labis na nagpapasalamat ang pamilya ni Jeveline. Kaya guys, para sa mga kapwa ko OFW na nagmamatigas pa na ayaw nila mag-renew ng kanilang OWA membership, lagi kong sinasuggest na dapat nagre-renew tayo ng ating OWA membership kada 2 taon. Dahil ito ang tunay na benepisyo ng ating OWA membership na isang insurance. Na kapag sumakabilang buhay ang isang OFW, ay may matatanggap ang ating pamilya at scholarship para sa anak na maiiwan natin. Paano na lang kung hindi tayo membro ng OWA at namatay ang isang OFW, paano na ang anak nyong maiiwan nyo? Bagong bayani na ang sandata ay luha.